Ano nga ba ang kinakatakutan ng China sa West Philippine Sea? Hindi ito aircraft carrier, hindi ito malaking fleet, hindi ito public exercise. Ang tunay na kinakatakutan ay ang hindi nakikita. Sa ilalim ng dagat, may mga submarino na tahimik na nag-operate sa paligid ng Pilipinas. At hindi sila nagpapaalam. Sa Western Pacific, regular na nag-operate ang United States Navy submarines bilang bahagi ng kanilang routine patrols. Noong 2024, may public report na nagsabing at least 11 nuclear attack submarines ang lumitaw sa rehiyon, sa South China Sea at kapaligiran nito. At yun lang ang alam natin sa public reporting. Lalo na ang mga estratehikong daanan tulad ng Bashi Channel at Luzon Strait, dalawang strategic choke points na nag-uugnay sa Pacific Ocean, South China Sea at Taiwan Strait. Kung may tensyon sa rehiyon, dito dumadaan ang lahat. Ang Virginia-class attack submarine, ito ang pangunahing sandata ng US sa ilalim ng dagat. 377 feet ang haba, 7,800 tonelada ang bigat. Kaya nitong lumubog sa malalim na test depth, hindi public ang eksaktong number sa official fact files. At ang bilis, mahigit 25 knots sa ilalim ng tubig, ngunit hindi ang bilis ang pinakamapanganib. Ang pinakamapanganib, ang payload. Isang Virginia-class submarine ay may kakayahang magdala ng hanggang 37 torpedo-sized weapons, kasama ang Tomahawk cruise missiles. May long-range strike reach ang Tomahawk, around 1,600 kilometers class, depende sa variant. May high-precision strike capability laban sa target sa lupa o dagat. At sa pinakabagong Block 5 variant, may idinagdag na Virginia Payload Module, 4 additional large tubes, 7 Tomahawk missiles bawat isa, 28 additional missiles, at ang total weapons capacity tumataas mula about 37 papuntang about 65. Iyan ang isang submarino lamang. Hindi lang ito tungkol sa missiles. Ang Virginia class ay dinisenyo para sa maraming misyon. Anti-submarine warfare para i-track at i-counter ang mga submarino ng kalaban. Intelligence, surveillance at reconnaissance, nag-scan ng tahimik sa galaw ng kalabang naval fleet. Special operation support, kaya nitong mag-deploy ng Navy SEALs nang hindi napapansin, at sea lane control kung kinakailangan nitong kontrolin ang paggalaw ng Chinese naval vessels. Maaari itong gawin mula sa ilalim ng dagat. Tahimik, mahirap ma-detect, may kakayahang manindak. Sa modernong deterrence, ang uncertainty ang pinakamalakas na sandata. Hindi mo alam kung nasaan sila, hindi mo alam kung ilan sila, at hindi mo alam kung kailan sila kikilos. At kapag hindi mo alam, kailangan mong mag-ingat sa bawat galaw. Yan ang tinatawag na strategic ambiguity. Yan ang pinakamatinding pressure na maaaring ipataw kahit walang direktang sagupaan. Para sa China, ang West Philippine Sea ay critical na ruta para sa kanilang maritime trade at naval movement. Ang Luzon Strait at Bashi Channel ay isa sa pinaka-critical na daanan palabas ng South China Sea papunta sa Western Pacific. At ito ang ginagamit ng People's Liberation Army Navy para ma-access ang Open Pacific. Ngunit, at ito ang mahalaga, ang parehong choke points na iyon ay malapit sa Pilipinas. At kung may Virginia-class submarine na nag-operate sa paligid ng Luzon, ang anumang vessel na daraan ay kailangang isaalang-alang na may undersea surveillance at strategic reach sa rehiyon. Hindi kailangan ng malakas na anunsyo. Yan ang mensahe. Para naman sa Pilipinas, ang presensya ng Allied submarines ay may malinaw na implikasyon
Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, ang US at Pilipinas ay obligadong ipagtanggol ang isa't isa sa panahon ng armed attack. Ngunit ang tunay na deterrence ay hindi naghihintay ng atake. Ang presensya ng submarines sa rehiyon ay nagpapakita ng isang bagay, na ang mga sea lanes na itinuturing ng Pilipinas bilang bahagi ng soberanya nito ay hindi basta pinababayaan. Hindi kailangan ng Pilipinas na mag-announce nito. Alam ito ng mga regional powers kabilang ang Beijing. At hindi lang US submarines ang nagmamasid sa rehiyon. Noong simula ng 2025, isang French nuclear attack submarine ang sumama sa carrier group ng France nang mag-deploy ito sa Western Pacific. Kasama ang US Navy at Japan Maritime Self-Defense Force, nagsagawa sila ng joint exercises sa Philippine Sea. Pagkatapos, nag-port visit ang French carrier group sa Subic Bay. Hindi ito simpleng pagkakataon, ito ay mensahe na ang West Philippine Sea ay hindi eksklusibong teritoryo ng sinuman. At ang mensaheng iyon ay suportado ng presensya ng isang nuclear submarine. Kaya ang tanong, kapag may submarino sa paligid ng Pilipinas, sino ba talaga ang dapat kabahan? Ang maliit na bansa na nagtatanggol ng soberanya nito, o ang malaking kapangyarihan na alam na may nagmamasid sa ilalim ng dagat, na may about 65 weapons capacity on board, na may kakayahang mag-track ng fleet movement at mahirap ma-detect kahit gaano ka-advance ang iyong detection systems? Ang tunay na kinakatakutan ng China ay hindi ang nakikita sa radar, kundi ang hindi nila kayang ma-detect. Sa dulo, ang presensya ng submarines sa rehiyon ay isang tahimik na paalala. Ang West Philippine Sea ay hindi bakanteng espasyo. Ito ay isang strategic crossroads ng global powers, kung saan ang kontrol sa ilalim ng dagat ay nagdidikta kung sino ang may hawak sa ibabaw ng dagat. At sa ilalim ng katahimikan ng dagat, doon nagaganap ang tunay na balanse. Tahimik, hindi nakikita, ngunit nandoon, patuloy. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.